Inulan pa rin ang reklamo ang ikalawang araw ng Southwest Integrated Terminal sa Parañaque. Plano ng isang grupo ng mga bus operator na humingi ng temporary restraining order sa korte laban sa operasyon nito. Hiling naman ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority, bigyan sila ng pagkakataong ayusin ang kasalukuyang sistema. May report si Steve Dailisan. Ikalawang araw na mula nang binuksan ng Southwest Integrated Terminal sa Parañaque, ang mga commuter mainit pa rin ang ulo sa bagong sistema. Sa Cavite pa lang siksika na ang mga taong nag-aabang ng masasakyan. Ang mga bus nag-uumapaw sa mga pasahero. Pahirapan na sa pagsakay, tiis pa sa gitgitan. Pagdating naman sa terminal, hilong-talilong ang mga pasaherong naninibago. My first time. First time. Kamusta ang first experience ninyo? Bakit nilipat dito? Pasay. Terminal Pasay. Medyo nahirapan mo ba kayo? Ay, naku talaga. Pilay kasi ako ito. Pilay po yung paa nyo. Hanggang terminal na lang kasi at hindi na pwedeng dumiretso sa mga lansangan ng Maynila at EDSA ang mga bus mula Cavite at Batangas. Kaya naman ang mga pasahero obligadong lumipat ng masasakyan papunta sa kani-kanilang destinasyon sa Maynila. Dahil sa perwisyong dulot ng terminal, ang United Cavite Bus Operators Transport Incorporated hihiling daw ng TRO kontra sa kasalukuyang sistemang ito. Balak rin daw nilang kwestiyonin ang legalidad ng pagputol ng prangkisa mula sa LTFRB. May mga option kami, either sa Court of Appeals o sa Supreme Court. Sa regulasyon ng batas, kaagad-agad ay isinaisantabi ang kanilang karapatan. Hindi napansin ng gobyerno o ng LTFRB na ang pangpublikong serbisyo ay may kaakibat na business investment. Saka na lang daw sasagot ang LTFRB kapag nabasa na nila ang reklamo. Pero giit ni LTFRB Chairman Winston Hines, wala silang nilabag na proseso. Apela naman ng MMDA, pagbigyan muna silang ayusin ang kasalukuyang sistema. Pinag-aaralan na rin nila kung paano mapapagaan ang sitwasyon sa terminal. Kaninang tanghali nga sa isang salo-salo, pinakinggan ni MMDA Chairman Francis Tolentino mga mungkahi ng mga operator, driver at pasahero. Sinasabi nila dati walang political will. Para sa kabutihan din naman ang lahat. Kaya nga ako, nandito ako para harapin yung mga complaints eh. Kung ikakausap sa akin, harapin ko eh. Nasanay kasi tayo na sumakay sa kalye. Sakay kalye yun eh. Hindi tayo nasanay sumakay sa terminal. Nagkabit na ang MMDA ng mas maraming karatula at naglagay na ng lubid sa daanan ng mga pasahero. Pinapapasok na rin sa terminal ang tigalawang city bus at taxi para may direktang masakyan ng mga may kapansanan, buntis at matatanda. Dapat sa City Bus Dispatch Terminal na raw magbaba ng mga pasahero mula Cavite para mas mabilis na at malapit ang lakad nila sa mga sasakyang bus, jeepney at AUV. Tinitingnan na rin kung maaring gawing terminal ng bus ang staging area para mas lumuwag pa ito. Steve Dailisan, GMA News.